Natatakpan ng mga puno ang sikat ng araw. Kaya hindi ganun kainit ang pagtama sa balat na magpinsan na sina Kiko at Tontona. Mas bata ng 1 taon si Tontona kumpara sa pinsan niyang bagong salta lamang sa kanilang baryo sa Batangas. Higit 1 linggo pa lamang nananatili si Kiko sa probinsya ng kanyang lolo dahil wala pa silang pasok sa eskwelahan. Dito siya ipinadala ng kanyang mga magulang. Katumbas din ang kaparusahan sa kanya dahil sa katigasan ng ulo niya kapag nasa syudad siya. Nahihirapan ang mga magulang niyang pangaralan siya dahil walang pinapahinga ng batang si Kiko. Malamig rin ang simoy ng hangin sa mga panahon na ito at payapa ang kapaligiran. Ang huni ng mga ibon ay sumasabay sa ingay ng tubig, dulot ng pagbato ng 2 bata. Nabubulabog ang ilog sa ginagawa nila. Oh, nakita mo yun? Hindi ba mas malayo talaga ang bato ko? 5 talbog pa sa tubig yun. Natalo talaga kita. Usapan natin, ikaw ang magluluto ng 3 araw Dinampot ni Tonto ng isa pang bato at inihagis ito sa ilog. Ngunit lumubog ito sa pangalawang talbog sa tubig. Kita mo na, talo talaga kita. Tanggapin mo na kasi. Hindi pwede yun Dandaya ka lang. Hindi ko naman nabilang. Paano? May dumaan na ibon. Paano kung natai lang siya doon kaya akala mo talbog pa yun? Sige na, ulitin mo na bumato. Hala, bulog ka ba? Kanina pa kita natatalo Ayaw mo lang tanggapin. Napapagod na ako, Tonton. Bahala ka na nga dyan. Uuwi na lang ako, basta natalo na kita. Dapat ikaw na ang magsasaing palagi. Tapos pagsisilbihan mo ko ng 3 araw. Simula bukas, dapat pagising ko may mainit na tubig na akong ipapaligo. Kumakamot pa sa ulo si Tonton habang sinasabi yun ng kanyang pinsan. Lumakad na rin siya kasunod ni Kiko. Ang galing mo pala maglaro ng ganun Naglalaro ka rin ba nun sa Maynila? Akala ko kasi mga matataas na building lang meron doon. Bakit kasi hindi kayo nagpupunta ng Manila? Malaki naman ang bahay namin. Pwede kayong tumira doon. Saka wala namang ganyang ilog sa Maynila. Doon ako sa likod ng school namin naglalaro niyan. Kaso kapag nabulabog mo ang tubig, ang baho naman, sobra. Ang dami kasing basura. Isama mo kaya ako pagbalik mo doon? Wala kasing pera sila nanay na pamasahe namin Kailan ka ba babalik? Susunduin ka ba ng mga magulang mo rito? O dito ka nalalaki? Paano kasi ang tigas ng ulo mo Grabe siguro kapag pinapagalitan ka Hindi ka yata marunong makinig Huminto si Kiko at humarap sa pinsan niya. Hindi naman matigas ang ulo ko. Palagi lang talagang galit sa akin si Mami. Pero sige, kapag nakauwi kami sa Manila, sama ka Sige, pwede naman. Basta ayoko nung may kasamang palaaway Kasi narinig ko sa mami mo na nahihirapan silang sawayin ka. Kapag may gusto ka kasing gawin, ginagawa mo talaga. Syempre, di ba normal naman talaga sa atin na ma-curious sa mga bagay-bagay? Hindi lang talaga ako naiintindihan. Natigilan si Kiko at tinignan ang masukal na bahagi ng gubat. Teka, ano kayang meron dun? Tara, punta tayo dun, Tonton. Samahan mo ko. Umiling si Tonton bilang tanda na ayaw niyang magtungo roon. Bakas rin sa mukha niya ang takot. Ayoko nga dun. Nakakatakot kaya dyan. Hindi mo ba nakikita na madilim? Hindi tayo sigurado kung ano ba ang nasa likod ng mga puno. Umakbang si Tonton at pumulot ng mga kahoy. Mabuti pa, Kiko. Umuwi na lang tayo. Kumuha ka na rin ng mga kahoy, baka mamaya matagalan pa tayong makauwi Tapos, ipalo pa lahat sa atin ni Lolo yung ipapangsiga niya. Dalihan mo na. Pulutin mo na yan. Ayan, nasa paa mo. Malaking kahoy yan. Hindi kumilos si Kiko. Tila ba may tumatawag sa kanya papunta sa lugar na yon. Kahit paramdam niyang may kapahamakan na maaaring nakaabang sa kanya sa likod ng mga puno. Kapag ganito ang nararamdaman niya, mas lalo siyang natutukso na puntahan yon. Kaya kahit anong pigil sa kanya ng pinsan niya, hindi niya ito pinakinggan.
Tara na, puntahan na natin. Feeling ko may maganda tayong makikita doon. Samahan mo ako. Sige na, Tonton. Saglit lang naman tayo. Ayoko nga. Baka mamaya may mga bungis-ngis dyan. Umuwi na tayo. Ayoko maging hapunan nila, no? Gusto ko pa nga makapunta ng Maynila eh. Tapos gusto mo pa ako ipalapa sa mga bungis-ngis. Bungis-ngis? Ano naman yun? Bakas ang pagtataka sa mukha ni Kiko. Bungis-ngis? Yun ba yung tumatawa palagi? Hindi yun. Uri yun ng aswang na may isang mata at may matatalim na pangil. Usap-usapan yun sa baryo natin. Kaya nga wala nang nagpupunta sa mga liblib na lugar. Kasi natatakot sila na maging pagkain nun. Kaya kung pupunta tayo sa lugar na hindi naman natin kabisado, baka hindi na tayo makabalik. Nakakita ka na ba ng bungis-ngis? Hindi pa. Saka ayoko nga makakita. Nakakatakot na ang mga kwento sa kanila. Alam mo yung mabalahibo raw sila na parang mga aso, tapos iisa lang ang mata pero super laki. Yung mga pangil nila kapag kinagat ka, talagang bumabaon. Nakakatakot. Sinasadya ni Tonton na takutin pa ang pagpapaliwanag niya para lang makaramdam ng takot ang pinsana. Ngunit sa ginawa niya ay mas lalo lang din nag-alab ang kagustuhan ni Kiko na mapuntaan ng madilim at masukal na parte ng kagubatan. Tara na, samahan mo ako. Saglit lang tayo. Promise talaga. Promise na promise, babalik din tayo kaagad. Dali na, gusto ko lang makita kung anong meron doon. Ayoko. Hindi ka ba talaga natatakot? Maggagabi na. Baka hinahanap na rin tayo ni Lolo. Ikaw talaga, ang tigas ng ulo mo. Siguro kung mas matanda ako sa'yo, pinalo na kita. Hindi yan, saglit lang tayo. Babalik din tayo kaagad, dali na. Sige, ganito. Kapag sinamahan mo ako, hindi ka na maglilinis sa bahay ng 3 araw. Ako na sasagot sa'yo. Nag-aalangan pa noong una si Tonton, pero masyadong matigas ang ulo ng pinsan niya. Napapakamot na lamang sa ulo ang bata dahil sa konsumisyon na nararamdaman niya sa pinsan niya. Dahil sa huli, wala rin namang nagawa si Tonton kundi ang sumama kay Kiko. Nahihirapan pa sila noong una, pero dahil sa lit nila, nagagawa nilang makalusot sa malalaking mga ugat at sanga ng puno. May kalayuan din ang binaybay nilang dalawa. Nagkaroon pa ng sugat si Tonton nang sumabit siya sa isang sanga. Hindi pa ba tayo uuwi, Kiko? Natatakot na ako eh. Malapit na magdilim. Baka mamaya, bigla na lang tayo sakmali ng bungis-ngis dito. Sandali lang. Baka hindi naman totoo ang bungis-ngis. Baka kwento lang yun ng mga matatanda para ipanakot sa inyo. Para patulugin kayo ng maaga. Hindi lang talaga yun basta kwento. Marami nang nakakita nun. At may mga naging biktima na rin sila. Kaya tara na, umuwi na tayo. At nagpapaniwala ka naman sa kanila? Wala yun. Gawa-gawa lang ng matatanda ang aswang. Kung iisipin mo, bored na sila sa buhay nila kaya gusto nilang manakot. Hinihila ni Tonton ang damit ng pinsan niya para lamang ayain na ito maglakad pabalik. Pero hinahawi naman ni Kiko ang kamay niya. Ilang sandali pa ay may natanaw si Kiko na mas lalong nakapagpasabik sa kanya. Hala, nakita mo ba yun, Tonton? May bahay sa dulo. Tara, bilisan mo. Puntahan natin. Tingnan natin kung may nakatira doon kahit mukhang luma na. Wag na kasi! Hayaan mo na yung bahay na yan. Mamaya bahay ng mga bungis-ngis eh. Akala ko ba mga aswang sila? Bakit kailangan pa nila magkaroon ng bahay? Kita mo, mali-mali talaga ang mga kwento sa inyo. Tara na, bilisan mo na. Nagmamadali si Kiko na maglakad. Ngunit hinila siya ng pinsan niya para pigilan siyang tumuloy. Ano bang iniisip mo, Kiko? Papasok ka sa bahay na yon? Nakikita mo naman na luma na yan. Sino namang taong papasok sa isang bahay sa gitna ng gubat? Ayoko na. Tara na kasi, natatakot na ako. Ang duwag mo naman, Tonton. Tara na, papasok lang naman tayo. Mukha namang walang tao sa loob. Saglit lang tayo, titingnan ko lang naman. May tao man dyan o wala,
Hindi naman siguro tama na papasok tayo sa bahay ng iba. Ang dami mong paniniwala sa buhay. Sumama ka na lang sa akin. Tigilan mo ng kaduwagan mo. Para kang hindi lalaki. Hindi kinakaya ni Tonton ang pinsan niya. Nasanay kasi si Kiko na lahat ng nais niyang gawin ay nagagawa niya. Ito ang isa sa dahilan kung bakit siya pinadala sa probinsya ng lolo niya upang matuto itong sumunod sa mga patakaran. Ngunit wala pa rin siyang pagbabago. Nadadamay pa si Tonton sa mga ginagawa ni Kiko. Nang huminto sila sa tapat ng bahay, pumasok si Kiko nang walang pagdadalawang isip at walang kahit na kaunting takot. Bumungad kay Kiko ang mga lumang gamit. Bakas ang kalumaan ng bawat padera. Tila ba nilalamon ng mga ligaw na damo ang bawat paligid ng bahay. Pinagmamasdan ni Kiko ang bawat sulok. Tila ba may tumatawag sa kanya upang lumakad palalo papasok sa loob. Ang pinsan naman niya ay aligaga na nakatingin sa labas. Hindi niya magawang umapak papasok sa loob dahil na rin sa pangangatog ng tuhod niya. Halos maihina rin si Tonton sa kabang nararamdaman lalo pat may mga kaluskos siyang naririnig sa paligid. Siya ang nagmistulang bantay sa labas upang malaman kung may paparating. Kiko, ano ba? Tara na kasi, umalis na tayo. Natatakot na ako. Baka mamaya bigla na lang may humablot sa atin dito eh. Huwag ka na masyadong pumasok sa loob. Baka kung ano pang mangyari sa'yo eh. Alam mo, kahit na sumigaw tayo rito, walang makakarinig sa atin. Sandali lang naman. Aray ko, ano ba yan? Ano nangyayari sa'yo, Kiko? Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Dapat kasi umuwi na tayo. Naku po, yari na talaga tayo niyan. Pinagpaga ni Kiko ang paa niya. Nakaramdam siya na tila ba may kumagat sa kanya. Nang makapa niya ang isang malambot na insekto, ay napatingin siya sa paa niya. Kinagat ako ng garapata. Ayaw naman matanggal. Tulungan mo nga ako, Tonton. Tara kasi dito, para kang tanga dyan sa pinto. Wala naman kakain sa atin dito sa loob ng bahay. Nakikita mo naman walang nakatira. Pumasok ka na rito, tulungan mo ako. Ayoko, bahala ka dyan. Tara na, sa bahay mo na lang yan alisin. Tara na, saglit lang naman eh. Tulungan mo lang ako. Tingnan mo, ayaw matanggal. Nakakainis naman. Pumasok ka na rito. Nagmatigas si Tonton. Hindi talaga niya itinapak ang paa niya papasok sa bahay dahil hindi maganda ang pakiramdam niya rito. Si Kiko naman ay pilit na inaalis ang garapata na nasa paa niya. May kalakihan ito at kahit na anong pagpag niya ay ayaw maalis. Gumamit na rin siya ng matatalim na bagay na nasa paligid para lang maalis ito. Ngunit hindi niya nagawa. Sa inis niya ay padabog siyang lumabas ng bahay. Ano, natanggal mo ba? Tara na, malapit nang gumabi. Dumidilim na ang paligid. Baka maabutan pa tayo ng pagdating ng mga bungis-ngis. Ayaw nga matanggal. Nakakainis naman. Sige, sa bahay mo na lang tanggalin yan. Ibabad mo na lang sa tubig ang paa mo. Hinila ni Tonton ang pinsan upang lumakad na sila paalis. Ngunit natigilan silang dalawa matapos nilang makarinig ng kaluskos mula sa hindi kalayuan. Sabay nilang nilingon ang likurang bahagi. Ang ingay ay papalapit sa kanila. Ang mga dahon na kanina ay kalmado, tila ba nabubulabog. Hindi ito dahil sa hangin. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Malapit nang gumabi. Malamang may aswang na lalabas ngayon. Wala na, mamamatay na tayo rito. Hindi pa nga ako nakakapunta ng Maynila. Kakainin pa ako ng aswang. Kawawa naman tayo. Wala man lang makakakita sa atin dito. Hindi na napigilan ni Tonton ang maiyak sa mga tumatakbo sa utak niya na maaaring mangyari sa kanila. Umayos ka nga, Tonton. Bakit ka ba umiiyak?
Kaluskos lang yun. Mamaya hangin lang yun. Tara na nga. Hangin? Hindi nga, hinahangin ang buhok natin eh. Magkaiba ang tunog ng hangin kapag tumatama sa mga dahon. Tinatakot mo lang sarili mo. Sige na nga, umuwi na tayo. Pinapalakas na lamang ni Kiko ang loob ng pinsan niyang nangangatog na sa takot. Habang naglalakad sila papalayo sa bahay, ay sabay silang natumba sa gulat. Humarang sa kanila ang isang nilalang na nakakakilabot kung titignan. Para itong isang tao, ngunit mabuhok na parang aso. May isang napakalaking mata at nanlilisik itong nakatingin sa kanila. Ang pangil niyang matatalim ay tila ba laway na makatikim ng laman. Anong nilalang yan? Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo, Kiko? Yan yung bungis-ngis. Anong gagawin natin ngayon, Kiko? Natatakot na ako. Mamamatay na talaga tayo. Kawawa naman tayo. Gagawin na tayong hapunan ng mga aswang. Pareho silang dalawa na nanlalambot sa takot at hindi na alam ang gagawin. Marahan silang napatras. Nagbabaka sakali na makakatayo sila para makatakbo. Ngunit mabilis din silang sinunggaban ng bungis-ngis. Nagkahiwalay ang magpinsan nang umiwas sila sa pag-atake. Tumama pa si Tonton sa isang nakausling ugat na dahilan upang magdugo ang braso niya. Dahil sa amoy ng dugo, nakuha niya ang atensyon ng bungis-ngis. Sa kanya ito humarap at nagtangka ng tumalon patungo sa kanya. Ngunit nahuli ni Kiko ang bungis-ngis at agad na naihagis. Tumama ito sa malaking puno at bumagsak. Laking gulat ni Kiko sa nagawa niya. Napatingin pa siya sa mga kamay niya. Nakita mo yun, Tonton? Bakit ang lakas ko? Nabuhat ko siya. Hindi makapaniwala si Kiko sa nagawa niya. Alam niyang malakas ang bungis-ngis at mabigat at hindi ito magagawang maihagis ng ganun lamang ng isang bata. Umalis na tayo, Kiko. Baka dumami pa sila at makain tayo. Bilisan mo na, ayoko na rito. Tara na, humawa ka sa kamay ko. Itatayo kita. Hinawakan ni Tonton ang kamay ni Kiko. Nang makatayo na si Tonton, iika-ika silang naglakad. Ngunit ang bungis-ngis ay umataking muli sa kanila. Sa isang kisap mata, naabot ni Kiko ang bungis-ngis. Tila ba may kapangyarihan siyang natamo sa bilis niyang kumilos. Nabuhat niya rin ang bungis-ngis. Habang si Tonton ay nasa isang gilid, si Kiko naman ay lumalaban sa bungis-ngis. Tumatama ang kamao ni Kiko sa bawat parte ng bungis-ngis at mas mabilis pa ang kilos niya kaysa sa hangin. Sa huling pagbagsak ng aswang ay bumaon sa dibdib ng bungis-ngis ang kamay ni Kiko. Hinila niya ang puso nito na naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Napatay mo ang bungis-ngis, Kiko. Ang lakas mo naman. Saan nagmula yan? Bakit parang may nagagawa kang hindi ordinaryo? Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa akin. Pero bilisan na natin. Umuwi na tayo bago pa sila dumami. Nakakatakot na rito. Baka mas lalo nga tayong mapahamak. Pero hindi ko na kayang lumakad. Ang sakit ng paa ko. Sige, pumasan ka na lang sa akin. Baka mabuhat kita. Total, payat ka naman. Katulad ng sinabi ni Kiko, inakay niya nga ang pinsan niya upang mabilis silang makalis sa liblib na bahagi ng gubat. Naging maliksi palalo si Kiko at tila ba alam niya ang daan pauwi. Para bang ang kalikasan na mismo nagiging gabay nila at nagtuturo ng daan palabas. Nang makalabas sila sa kagubatan, may mga naging sugat pa rin sila, dulot ng mga sanga na sumabit sa kanila. Yari tayong dalawa kay Lolo. May mga sugat tayo tapos hindi pa tayo nakakuha ng mga panggatong. Anong sasabihin natin? Sasabihin din ba natin ang tungkol sa bungis-ngis? Baka mas lalong magalit yun sa ginawa natin eh.
Ang sabihin na lang natin ay hinabol tayo ng mabangis na hayop. Huwag mo na sabihin yung totoo dahil baka mas lalo siyang mag-alala sa atin. Itago na lang muna natin kung ano ang nangyari Oo, sige. Pero saan kaya nanggaling ang lakas mo? Napatay mo yung bungis-ngis nang walang kahirap-hirap. Para kami kapangyarihan. Para bang superhero? Yun nga rin ang pinagtataka ko. Huwag kang maingay sa iba Secret lang muna natin lahat ng ito. Tumango si Tontona bilang pagsang-ayon niya sa sinabi ng pinsan niya. Nakauwi ang dalawa na may mga galos. Nataranta naman ang kanilang lolo sa kinahantungan nila. Pinaligo na rin muna sila bago nilinisan ang mga sugat. Ang ibang sugat ni Kikoy mabilis na naghilom. Ano ba talaga nangyari sa inyong dalawa? Saan ba kayo nagtungo at may mga galos kayo? Ang paalam nyo lamang ay maglalaro kayo sa ilog at pag-uwi nyo magdadala kayo ng panggatong. Hinabol nga po kami ng isang hayop. Napakabangis niya. Medyo nakakatakot nga po kaya nagkanda sugat-sugat na kami dahil sa pagtakbo. Ano ang totoo? Mukhang hindi pangkaraniwan ang galos na meron ka, Kiko. May mga kalbot ka sa likuran mo. Umami na kayo kung saan kayo nagpunta. Alam nyong ayoko sa lahat ay nagsisinungaling kayo. Hindi umimik ang magpinsana. Nagkatingin na lamang silang dalawa. Pansin ng kanilang lolo ang mga tingin na ito. Ang ibig lamang sabihin ay may nililihim ang dalawa. Umami na kayo. Huwag niyong hintay na dagdagan ko pa ang mga galos niyo. Baka ako pa makadiskubre ng mga kalokohan niyo. Ano ang ginawa niyong dalawa? Kahit na may mga sugat pa kayo, talagang papaluin ko kayo. Hindi na nakatiis pa si Tonton. Takot din siya sa kanyang lolo. Ikaw na magsabi, Kiko. Total, ikaw naman nagsimula Bilisan mo na, ayoko mapalo. Ang sakit pa nga ng paa ko Bakit ako? Wala naman talaga tayong ginagawa. Ayun lang naman talaga ang totoo, hindi ba? Nagpapalitan ng dalawa ng mga salita. Hindi alam kung sino ang maunang umamin at maglahad ng tunay na nangyari. Napailing na lamang si Lolo Ikong at hindi na nakapagtimpi na hintayin kung ano ba ang sasabihin ng dalawa. Kapag ako tumayo sa kinauupuan ko, panigurado kong lalata yung sintron sa inyo kahit pa may mga sugat kayo. Ano na, Tonton? Ikaw na magsalita. Ano ang ginawa niyo ng pinsan mo? Napakamot pa sa ulo si Tonton at tinignan ng pinsan niya. Alam niyang kapag sinabi ng kanyang lolo na lalatay ang sinturon, yun talaga ang mangyayari. Masakit pa ang mga sugat niya, kaya ayaw niyang madagdagan ng mga ito. Paano po kasi, si Kiko? Pauwi na kami. Nag-aya magpunta doon sa malayo. Tapos, nakakita kami ng bahay. Sinabi ko na nga sa kanya na umuwi na kami. Ayaw namang makinig sa akin. Pilit ng ngiti ang iginawad ni Kiko. Alam niyang sermon ang aabutin niya. Lalo pat baka sa mukha ng kanilang lolo ang inis habang nakikinig sa kwento ni Tonton. Masama ring tingin ang ibinaling ni Lolo Ikong kay Kiko. Tapos pumasok siya. Ang tigas po kasi ng ulo niya Hindi naman po talaga ako sasama sa kanya, Lo. Kaso ayoko naman iwan siya. Ano pa nangyari? Hindi sumagot si Tonton. Nag-aalangan siya magkwento tungkol sa nakasagupan nilang bungis-ngis. Alam niyang mas lalong ikakagalit ng kanyang lolo kapag nalaman niyang muntikan na silang mapahamak. Ilang beses na rin siyang pinagsabihan tungkol sa mga bungis-ngis. Ano? Walang magsasalita sa inyo kung ano nangyari? Talagang gusto niyong malatayan? Nagtangka ng tumayo si Lolo Ikong. Kaya inunahan na ito ni Kiko na magsalita. Wala naman pong nangyari. May kumapit lang po sa akin na garapata. Ang laki nga po. Kanina ko pa tinatanggal pero ayaw naman po matanggal. Ito po tingnan niyo po. Kahit naligo na ako kanina, ang kapit pa rin po masyado. Nailihis ni Kiko ang katotohanan tungkol sa nakasagupan nilang aswang. Ayaw niya rin naman ipaalam ang tungkol sa pagkipaglaban niya sa isang bungis-ngis.
Inangat ni Kiko ang paa niya kung saan nakakapit pa rin ang garapata. Pinipilit niya itong tanggalin ngunit ayaw pa rin matanggal. Mabigat na paghinga ang binitiwan ng kanyang lolo habang nakatingin dito. Hindi ko talaga kayang pigilan ang tadhana na ito. Kusa niyang pinipili ang karapat-dapat. Tadhana po? Ano pong ibig niyong sabihin? Pumasok ka na sa kwarto mo. Saka mo na yan tanggalin. Itabay mo lamang yan. Dahil bukas may gagawin tayo. Huwag mong iwawala ang garapatan na yan. Ikaw rin, Tonton, matulog ka na. Pumasok na kayo sa mga kwarto nyo. May gagawin pa ako. Sigurado po ba kayo na matatanggal ang garapata sa akin? Baka nakakapit na sa akin to panghabang buhay. Kung sana nakinig ka na sa akin na umuwi na tayo. Sana wala kang kasamang ganyan. Huwag na kayo magsisihan. Sinabi ko na magpahinga na kayo. Sige lang, matulog na kayo para gumaling na yung mga sugat nyo. Bumagsak ang balikat ng dalawa sa utos ng kanilang lolo. Maraming katanungan sa utak ni Kiko. Ngunit isinantabi na lamang niya ito. Nakakaramdam na rin kasi siya ng pagod. Naunang pumasok si Kiko sa kwarto niya kung saan siya humiga sa kama at nagtangka na alisin ang garapata. Natanggal niya ito ng walang kahirap-hirap. Ngunit ilang segundo lamang ay nagbago na ang itsura ng garapata. Naging bato ito. Kulay puting bato, ngunit hugis garapata. Hala, bakit naging ganito naman to? Kanina buhay to Kakaiba naman. Puno ng pagkamangha ang boses ni Kiko. Ang inosente niyang mga mata ay nakatuon lamang sa garapata na naging mutya. Tapos ay itinabi niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Kinaumagahan maagang nagising si Kiko. Naabutan niya ang kanyang lolo na may kinukuha sa bubong. Magandang umaga, Polo! Ano po yung ginagawa nyo? May binibilad po ba kayo? Maaga pa po ata masyado. Hindi pa nga sumisilay ang araw. Nasaan na ang garapata na natanggal mo? Doon lang muling naalala ni Kiko ang garapata na naging bato. Dali-dali siyang bumalik sa kwarto upang kunin ito. Habang ang lolo niya inaayos ang pulang tela na kinuha niya sa bubong. Tingnan niyo po, ang garapata naging isang bato. Bakit po ganun? Ano po ba to? Hindi po ba ito itatapon? Kaya siguro hindi ito matanggal sa balat ko kahapon kasi may kakaiba rito. Ano po sa tingin niyo? Hindi mo yan maaaring itapon, Apo. Ang bato na yan ay dapat mong kaingatan. Ito ang pulang tela na ginawa ko. Ilagay mo rito ang mutya at itali mo ito sa iyong bewang. Huwag mong hahayaan na makita ito ng ibang tao. Simula ngayon, huwag mong ipapakita sa iba na meron ka niyan. Huwag mo ipapahawak sa kanila. At lalong huwag mong hayaan na makuha nila ito sa iyo. Pakaingatan mong mutya na kaloob sa iyo. Hindi ko po kasi masyadong maintindihan. Mutya po ba ang tawag sa bato na yan? Baka sa mukha ni Kiko ang pagkalito. Habang kanyang lolo'y inaayos ang pulang tela na pinaglalagyan ng mutya ng garapata. Itinali rin ni Lolo Ikong sa bewang ni Kiko ang lagayan ng naturang mutya. Hindi ito mahalata dahil maluluwag na damit din ang isinusuot ni Kiko. Ano po ba ito? Mahalaga po ba ito, Lolo? Oo, mahalaga ang bagay na yan. Ikaw ang napili nitong tagapangalaga. Kaya dapat ay gamitin mo ito sa tama. Malalaman mo rin ang halaga niyan. Basta pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag mong ipapaalam sa iba na meron ka niyan. Hindi nila maaaring makuha ang kapangyarihan niyan. Dahil sa oras na mapasa kamay ito na masasama, magkakaroon ito ng madilim na kapangyarihan. Sige po, pangako, iingatan ko po ito. Sumang-ayon na lamang si Kiko sa sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Kahit na may mga katanungan pa rin na bumabagabag sa kanya. Nang araw din na yon, hindi sila pinayagan ng kanilang lolo na umalis ng bahay. Kaya sa bakuran lang naglalaro ang magpinsana. Habang nakaupo sila sa duyan, ay napaisip si Tonton. Ang galing ano? Paano kaya nangyari na natalo mo ang bungisngis?
Alam mo ba kagabi ko pa iniisip yun? Napanaginipan ko na nga eh. Hindi ko nga rin alam. Basta pakiramdam ko may kapangyarihan ako. Ang lakas ko at ang bilis ko, di ba? Tapos kahit na anong laki ng bungisngis, hindi niya ako basta mahawakan. Baka nga may superpowers ka. Tapos ikaw ang lalaban sa mga nakakatakot na bungisngis. Nakita mo naman ang itsura nila, di ba? Mukha silang tao pero parang hayop ang balahibo nila. Tapos isa lang ang mata. Grabe, nakakatakot talaga sila. Matagal na kayang may ganun dito? Siguro, oo. Kasi naaalala ko nung kinukwento nila ang tungkol sa bungisngis. Minsan nga, narinig ko ang kwento ni Lola Paulina na noong unang panahon daw, may isang superhero na pumuksa ng mga bungisngis noon. Pero hindi na nila alam kung nasaan na yun. Parang ngayon, ikaw na ang superhero na yon, Kiko. Ay, dapat pala magsanay ka pa. Para kapag may umatake na bungisngis, malalabanan mo talaga sila. Oo, may ganun pa pala. Mas lalo tuloy ako napapaisip sa kwento na sinasabi mo. Oo, kasi dati pa lang naririnig ko na yon. Kapag magkakasama kami mga bata, kinukwento sa amin yon. Matagal na raw nawala ang tagapagligtas na lumalaban sa mga bungisngis Sabi sa'yo, hindi yun panakot lang Kumibit balikat si Kiko. Hindi niya rin naman alam kung tunay ang sinasabi ng pinsan niya. Sa Maynila ay hindi uso ang ganyang mga kwento, kaya wala siyang alam patungkol sa uri ng mga aswang. Ngayon lamang niya narinig ang tungkol sa mga ito at siya na rin mismo ang nakakita. Hindi niya lamang basta natuklasan ang tungkol sa bungisngis dahil nakalaban niya pa ito at napatay. Hindi niya lang sigurado kung gaano ba karami ang mga bungisngis na maaari pang umatake sa baryo. Habang nag-uusap ang magpinsan at nagpaplano ng kakayahan na dapat sanayin ni Kiko, narinig nila ang sigawan ng mga tao sa labas. Dumungaw sila sa bakuran kung saan nila nakita ang mga tao na nagtatakbuhan. Ha? Hala, ano kaya nangyayari? Tumayo ang dalawa upang tignan ang nangyayari. Narinig nila sa isang babae na may batang inatake ng bungisngis at kinain ang laman loob nito. Wakwak ang laman at tila ba wala na itong pagkakakilanlan. Nangilabot ang dalawa sa balitang narinig. Ang mga tao sa paligid naman ay nagkakagulo na rin. Ang mga magulang ay agad na ipinapasok sa bahay ang mga anak nila. Mukhang nagsisimula na naman ang kalbaryo ng baryo nila laban sa pagsugod ng mga bungisngis. Ang ibig sabihin ay marami ang mga bungisngis? Hindi lang yung napatay ko? Sinasabi ko na nga ba, maaaring may kinalaman ito sa pag-atake ngayon lang. Kaya nga, yun na ang sinasabi ko sa'yo, na dapat ay may pagsasanay ka upang ang abilidad mo ay mas tumibay. Pakiramdam ko marami talaga sila at galit sila sa nangyari sa isa nilang kalahi. Hinahanap ka nila, Kiko. Alam kong hindi sila titigil hanggat hindi ka nila natatagpuan. Yun nga rin ang pakiramdam ko. Mabilis ang tibok ng puso ni Kiko habang ang mga mata niya ay nakatingin sa nagkakagulong mga tao. Sandali rin siyang napahawak sa mutya na nasa bewang niya. Hindi niya mawari kung ano nga ba ang pakiramdam na tila kumukonekta sa kanila ng mutya. Para bang may ugnayan sila na hindi niya maipaliwanag kung ano nga ba ito. Nagtangka rin na magpinsan na lumabas. Ngunit agad silang naawat ng kanilang lolo. Pinapasok sila sa loob ng bahay at hindi pinalabas. Ngunit sa likas na katigasan ng ulo ni Kiko, sinuway niya pa rin ang utos ng kanyang lolo. Hindi ko kaya na manatili lang dito sa bahay. Gusto kong lumabas para malaman ang mga nangyayari. Hindi ako mapapakali na nagtatago ako habang nagkakagulo sila sa labas. Kaso nakasarado ang pinto. Ayaw tayong palabasin ni Lolo. Pero sandali, paano kaya kung sa bintana ka lumabas? Halika dito, tutulungan kita. Tutulungan mo ko? Sigurado ka ba? Oo naman, sandali lang Nilingon ng dalawang bata ang bintana. Unang lumapit si Tonton upang buksan yon. Ngunit laking gulat niya nang makitang may harang maging ang bintana.
Mukhang naramdaman ng lolo nila ang maaaring maging balak nilang dalawa. Bagsak balikat na umupo sa kama si Kiko. Alam niya sa sarili niya na hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ang tunay na nangyayari sa labas. Lalo pa at ito ay konektado sa kanya at sa mga bungisngis. Ano na kaya ang gagawin ko ngayon? Gusto kong lumabas para malaman ko ang mga nangyayari sa paligid. Katahimikan ang bumalot sa magpinsana, pero kahit na anong pilit nila ay hindi nila magawang makalabas. Hanggang sa nakapansin ng uwang sa gilid ng higaan si Kiko. Maliit lamang na uwang yun at pakiramdam naman niya ay kaya niyang dumaan doon. Nung unay nag-aalangan pa si Tonton, ngunit sinubukan pa rin ito ni Kiko. Nakalabas ka? Paano nangyari yun? Kahit nga ang kalahati ng katawan ko hindi kasya rito eh. Ang dami namang kakaiba sa'yo, Kiko. Pagtatakang na baka sa magpinsana. Dahil noong sinubukan ni Tonton na lumabas doon ay hindi niya nagawa. Tanging si Kiko lamang ang nagkasya. Kahit pa man mas maliit na di hamak si Tonton. Sige na, ikaw na lang ang lumabas. Pero bumalik ka kaagad ha. Baka hanapin ka sa akin ni Lolo. Aayusin ko ang higaan para kunwari natutulog ka na. Hihintayin kitang bumalik dito ha. Mag-iingat ka, Kiko. Oo, sige, babalik ako. Tumakbo si Kiko palabas ng bakuran. Naging maingat siya na kahit sino ay hindi mapapansin ang bilis at liksi niyang makalabas. Dumidilim na ang kapaligiran habang si Kiko ay naglalakad sa labas ng kanilang baryo. Pansin niya nakakaunti na lamang ang mga tao sa labas. Magulo rin ang paligid. Tila ba may mga paglusob na naganap doon. Kalunos-lunusan na tunghayan ni Kiko. Isang patunay na may umatake nga sa kanilang bayan. Hindi maaari ang ganito. Kailangan kong matapos sa mga nangyayaring kababalaghan sa bayan na ito. Ang pakiramdam ko, malaki ang maitutulong sa akin ng mutya ng garapata. May mga kapangyarihan ako na ngayon ko lang din naramdaman. Tumagal rin ng ilang oras si Kiko sa labas. Ngunit wala siyang nakasagupang mga bungisngis. Hanggang sa naisipan niyang umuwi. Sa bakuran pa lamang ay nakita na niya ang kanyang lolo na nag-aabang sa kanya. Napakamot na lamang sa ulo si Kiko habang naglalakad palapit sa kanyang lolo. Nilabag na naman niya ang utos ni Lolo Ikong. Malamang ay may sermon na naman siyang aabutin. Saan ka galing? Paano ka nakalabas? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na manatili ka sa loob ng kwarto? Lumabas lang naman po ako saglit. Tiningnan ko lang ang mga nangyayari sa labas. Pasensya na po, Lo. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Nakita mong magulong kapaligiran? Dulot ng mga aswang na umatake sa bayan? Pilosopong ngumiti si Kiko. Alam niyo po pala ang nangyayari. Hindi niyo man lang ako sinabihan. Pinapasok na siya sa loob ng bahay ng kanyang lolo at pinaupo. Ang akala niya ilalatayin siya ng sinturon kaya medyo nakaramdam siya ng kaba. Papasok na po ako sa kwarto. Matutulog na po ako. Tulog na po ba si Tonton? Nagtangka si Kiko na tumayo, ngunit pinigilan siya ng kanyang lolo. Umupo si Lolo Ikong sa tabi ni Kiko. Total ay gumagawa ka na rin naman ng sarili mong desisyon. Bakit hindi na natin ito pag-usapan pa? Mukha naman kasing hindi na kita mapipigilan. Pasensya na po kayo, Lo. Hindi ko naman kasi talaga maiwasan na labagin ang utos niyo. Kasi pakiramdam ko may kinalaman ako sa mga nangyayari. Nababagabag lang talaga ako. Ano nga ba ang kinalaman mo sa mga nangyayari? Bakit mo nasabi na may kinalaman ka sa mga yon? Sabihin mo nga sa akin, Kiko. Ramdam ang bawat katanungan ni Lolo Ikong. Ang mga mapanuri niyang tingin ay tumatago sa diwa ni Kiko. Tila ba kahit na anong gawing pag-iwas ng bata, nahuhuli siya sa bitag ng mga tingin. Alam ni Kiko na hindi na siya maaaring magsinungaling pa sa mga maaaring itanong sa kanya ng kanyang Lolo Ikong. Dahil sa palagay niya, ay alam na ng kanyang lolo ang kasagutan. Hinihintay na lamang na manggaling mismo sa kanyang bibig. Sabihin mo sa akin ang totoo, Kiko.
Nakasagupa ka ba ng bungis-ngis? Kasi po, Lo, ganito po kasi yan. Huwag ka na magtangka na magsinungaling, Apo. Sabihin mo na sa akin ang buong katotohanan. Ano nangyari? Napakamot si Kiko sa likuran ng kanyang tenga. Malapad din ang kanyang naging ngiti. Lalo pat hindi niya alam kung paano nga ba sisimulan ang kwento sa kanyang lolo. Hindi ko naman po sinasadya. Hindi ko naman alam na may ganong klase pala ng aswang dito. Iisa lang ang mata niya. Mabalahibo na parang aso. Tapos matatalim ang kanyang pangil. Pero wala naman pong masamang nangyari sa amin ni Tonton. Kung alam niyo lang po kung gaano ako kagaling kalabanin siya. Napatay ko ang aswang. Para nga po ako may superpowers. Bakit po ganun? Nagtataka ako. Bakit sila natatakot sa bungisngis? Kung ako nga na bata, madali lang itong napatay. Dahil sa kakaibang kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo ng mutya ng garapata. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Bago pumasok sa utak ni Kiko ang mga binitiwang salita ni Lolo Ikong. Ang ibig pong sabihin, ang lakas ko na yon ay dahil sa mutya ng garapata? Paano naman po yun nangyari? Saan naman po ito nanggaling? Wala pang nakakakuha sa kanya na kahit na sino? Hindi natigil si Kiko sa mga katanungan niya. Ngayon niya na inilabas lahat dahil mukha namang alam ng kanyang lolo ang mga kasagutan. Pinipili lamang ng mga mutya kung sino ang kanilang lalapitan. At katulad ng nasabi ko sa iyo, ikaw ang napili niya maging tagapangalaga niya. Nasimulan mo na itong magamit at nasimulan mo na rin makapatay ng bungis-ngis. Ang ibig sabihin ay sinisimulan ka na rin nilang hanapin. Alam kong batid na sa kanila kung sino ang kalaban nila. Kaya kailangan nilang makuha ang mutya na yon. Paano niyo po nalaman ng mga yan? Dati po ba may nangangalaga ng mutya ng garapata? Ano naman po ang nangyari? Bakit ko yun nakuha? May ugnayan po ba ako sa dating may-ari? Bakit sa bata binigay? Kilala ko ang dating may-ari ng mutya na yan. Noong kapanahunan ko ay laganap ang mga bungis-ngis. Sila na halos ang namamahala sa baryo na ito. Malaya silang kumikitin ang buhay ng mga inosente. Hanggang sa isang tao ng lakas ng loob na gapiin sila sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng mutya ng garapata. Simula noon ay kinatakutan na siya ng mga bungis-ngis. Siya ay itinuring na isang alamat sa baryo na ito. Kung ganun po, bakit hindi niya naubos sa mga bungis-ngis? Nasaan na po siya ngayon? Bakit napunta na to sa akin? Hindi kumibo si Lolo Ikong. Lumihis ito ng tingin sa malayo. Na tila ba may inaalala siyang isang bagay sa nakaraan. Ngunit hindi niya ito mailahad. Ayos lang po ba kayo, Lo? Bakit po kayo natahimik? Binitiwan ng lalaking yun ang lahat ng meron siya para piliin ang pagmamahal. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Dahil sa ginawa niya, ay mas lalo ito ikinapahamak ng lahat. Kaya ngayon, ikaw na ang bagong nangangalaga ng mutya. Alam kong makakaya mong panindigan ang pagpuksa sa mga bungis-ngis. Sigurado po ba kayo na kaya ko? Isa lang po akong bata. Napakarami po nila. Alam kong kakayanin mo yan, apo ko. Iisa lang ang tatandaan mo. Ang buhay ng mga bungis-ngis ay nakasalali sa iisa lamang. Yun ay ang kanilang pinuno. Kailangan mong mapatay ang pinuno nila upang mapatay mo silang lahat. Hindi na umimik si Kiko. Hinawakan niya ang kanyang tagiliran kung saan niya mas lalong nadama ang mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Siya na ang namamahala ng mutya. At ang kaloob na kapangyarihan niya sa kanya ay kailangan niyang mas lalong pag-igihan. Sa pagsisimula ng pagsiklab ng pagbabalik ng mga bungis-ngis, alam niyang hindi natitigil ang mga ito. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang mahanap ang pinuno na dapat niyang patayin. Ano ba naman yan, Kiko? Bakit hindi mo matamaan? Bakit kapag nasa tubig ang layo mo bumato? Bakas ang konsumi sa itsura ni Tonton habang pinupulot niya ang mga bato na nasa lupa. Ilang oras na kasi silang nagsasanay ni Kiko na umasinta ng mga target niya gamit ang pagbato.
Ngunit ni isa ay wala siyang matamaan. Mamaya na lang kaya natin gawin yan. Napapagod na ako. Ang sakit talaga ng balikat ko. Hindi pwede! Ang superhero hindi dapat nagpapahinga. Paano kapag dumating na ang mga bungisngis? Ano na lang ang mangyayari? Bilisan mo na! May kapangyarihan naman ako. Hindi ko na kailangan pa magsanay. Saka bato lang mamamatay ba sila? Napakamuta lamang sa ulo si Tontona nang umalis ang pinsan niya at umupo sa duyana. Hinihilot pa ni Kiko ang balikat niyang nangangalay. Ang sakit ng balikat ko. Ikaw kasi. Paano yan kapag may mga bungisngis na? Masakit ang balikat ko. Paano ko sila malalabanan? Oh, akala ko ba may superpowers ka? Ayan, niyayabag mo na kasi. Hindi mo pa naman masyadong nagagamit. Tingnan mo kapag ako may nakasagupa na… ano yun? Bakit may nagsisigawan dun? Agad na napatayo si Kiko matapos niyang marinig ang sigawan ng mga tao sa labas. Napatingin pa siya sa pinsan niya na bakas ang pangamba. Dahil mas lalong lumalakas ang sigawan at paghingi ng tulong, nagmadaling tumakbo si Kiko palabas. Hindi siya sigurado kung sumunod ba ang pinsan niya sa kanya. Habang nagtatakbuhan ang mga tao, napansin ni Kiko ang ilang mga bungisngis na umaatake sa baryo. May mga naging biktima ang mga ito na nakahandusay sa lupa. Ang ibang mga bungisngis ay pinagpipiestan pa ang ibang katawan. Andito ang mga bungisngis. Ang dami nila masyado. Napahawak si Kiko sa kanyang tagiliran upang damahin ang presensya ng mutya. Sa kanya sinubukang sugurin ng isang bungisngis. Kasabay sa kisap mata ang bilis ni Kiko. Katulad noong unay naging magaan para sa kanya ang bungisngis. Inihagis niya ang isang bungisngis sa lupa na kumakain ng isang tao. Dahil sa ginawa niya, ay nakuha niya ang atensyon ng mga ito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kiko na atakihin ang mga bungisngis na patungo sa kanya. Sa dami nila, dumaplis ang pangil ng isang bungisngis sa braso ni Kiko. Ngunit nagpatuloy pa rin siyang umatake sa mga aswang. Ngunit pansin niyang mas lalong dumarami ang mga bungisngis. Napapalibutan na siya ng mga ito. Baka sa mata ng mga aswang ang galit ng mga ito sa kanya. Kasabay ang pagngangalit ng mga pangil ng mga bungisngis. Hindi na alam ni Kiko ang kanyang gagawin. Mabuti na lamang naalala niya ang payo sa kanya ng pinsan niya sa pag-asinta gamit ang bato. Kasabay ng pag-atake ng mga bungisngis sa mabilis na pagdampot ni Kiko ng mga bato. Sa liksi niya ay nagawa niyang patamaan ng mga bungisngis sa kanilang mga mata na siyang nagsilbing kahinaan ng mga ito. Sa kanya ginawang atakihin at patayin ang ilan sa mga bungisngis. Nang mapansin nila na hindi sila mananalo, ay umatras sa mga aswang. Umiihip ang malakas na hangin habang hapo sa paghinga si Kiko. May mga bangkay ng tao sa lupa. Wakwak ang mga katawan at mga bungisngis na napatay niya. Ang hirap pala nilang kalabanin. Nagkaroon pa ako ng mga sugat. Tinignan ni Kiko ang mga sugat niyang natamo. Ngunit saglit lang din ay gumaling ang mga ito. Bago pa dumami ang mga tao, ay tumakbo na si Kiko pabalik sa kanilang bahay. Naroon ang pinsan niya, nakausap ang kanyang lolo. Nang matanaw nila si Kiko, doon lamang napanatag ang kalooban ng dalawa. Hala, mabuti naman at nasa maayos na kalagayan ka, Kiko. Nakakatakot, ang dami ng mga kalaban mo kanina. Naubos mo ba silang lahat? Hindi nga Umalis rin sila. Hindi ko alam kung natakot ba sila sa akin o may mas malaki silang pinaplano. Napansin na ata nila na hindi ordinaryo ang lakas ko. Alam ni Kiko na may ibang iniisip ang mga bungisngis. Marahil talagang gumagawa sila ng paraan para mahanap siya. Ang bata na may tanga ng mutya ng garapata. Dahil sa ganitong kaisipan ni Kiko, sinunod niya ang kagustuhan ng pinsan niya na magsanay siya sa iba pang armas.
Alam niyang hindi lang basta lakas ng katawan ang makakatalo sa mga buwisngis. Sinasamahan din ito ng abilidad at ibang kakayahan na makakatulong sa kanya. Masyado siyang napanatag noon na makakaya niyang matalo ang mga ito dahil lamang sa maliksi at malakas siya. Ngunit nung sabay-sabay na niyang nakasagupa ang mga ito, ay napagtanto niyang dapat niyang paghandaan ang pagpuksa sa mga bungisngis. Ilang araw ang lumipas. Walang kahit na anong bakas na mga bungisngis sa kapaligiran ng kanilang baryo. Ang katahimikan ng paligid ay nagmimistulang mutya ng isang madugong digmaan. Nakakakilabot ang huni ng mga ibon na nangingibabaw sa bawat parte ng baryo. Mag-isang naglalakad sa tabing ilog si Kiko, habang may hawak siyang kahoy na hinahampas niya sa mga damo. Ilang sandali nakarinig siya ng sigaw ng isang babae. Dali-dali siyang nagtungo kung saan niya ito narinig. Wala siyang naabutan na kahit na ano, maliban sa isang matandang babae na nakahandusay sa lupa. Ramdam sa paligid na may mga tumakbo palayo sa kinaroroonan na matandang babae. Dahil may mga bakas ng paa sa putikang parting yun. Hala, Ali, ano pong nangyari sa inyo? Hindi nagsalita ang matandang babae. Wala siyang malay. Nakadapa siya kaya tinulungan siya ni Kiko na humarap. Bumungad sa kanya ang mukha ng matandang babae. Ngunit bakas ang kagandahan niya at hindi alintana sa tila ba ng edad niyang mukha. Ilang sandali pa'y kumunot ang noo ng matandang babae, kasabay ang marahan na pagdilat ng mga mata niya. Bumungad ang napakagandang kulay ng mga mata ng matanda. Tila ba hindi ordinaryo. Ali, kumusta po kayo? Ano pong nangyari sa inyo? Ito po, tubig. Uminom po muna kayo. May mga gasgas din po kayo sa inyong katawan. Tulungan mo ako, iho. Muntikan na ako mapatay ng mga bungisngis. Nilingon ni Kiko ang paligid. Wala siyang ibang maramdaman ng mga bungisngis sa mga oras na yon. Ang matandang babae nakakaramdam na rin ng panghihina. Kaya ang ginawa ni Kiko'y tinulungan niya ang ginang na tumayo at lumakad palayo. Nang maiupo niya ang ginang, kahit na paano'y nakaramdam ito ng kapanatagan sa kanyang dibdib. Ano po bang nangyari sa inyo? Ano pong pangalan nyo? Dito lang din po ba kayo nakatira? Napansin ni Kiko na naparami ang kanyang katanungan. Pasensya na po kayo, ang dami ko po atang tanong. Gusto ko sana kayong ihatid sa inyo. Baka po kasi balikan kayo ng mga bungisngis. Alam ko pa naman na hindi sila tumitigil. Josie ang pangalan ko. Sa katunayan ay nakatira ako sa malayong baryo. Napadpad lang ako rito dahil pinalayas ako sa tinutuluyan kong bahay. Wala akong alam na mapupuntahan. Siguro hayaan mo na lang ako rito sa labas. Ako nang bahala na humanap ng matutuluyan ko. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin. Nakaramdam ng awa si Kiko sa mga sinabi ng ginang. Nilingon pa ni Kiko ang paligid, kung saan napansin niyang ang ibang mga tao ay pumapasok na sa kanilang mga bahay dahil malapit na ring sumapit ang dilim. Sige na, iho. Ayos lang ako rito. Umuwi ka na sa inyo. Hindi ka ba natatakot sa mga bungisngis? Doon na lang po kayo sa bahay namin. Kaso kailangan kitang itago kay Lolo. Doon ka na lang po sa kabilang kwarto. Kasi may isa kaming kwarto na pinaglalagyan ng mga gamit namin. Ayos lang po ba? Sigurado ka ba dyan, iho? Ano nga pala ang pangalan mo? Ako po si Kiko. Opo, wala naman pong problema sa akin yon kung sa bahay po muna kayo tutuloy. Hanggat wala pa po kayong nakikita na matitirhan. Kaso lang po, kailangan natin itago kay Lolo dahil magagalit yun. Ayaw niya kasi ng may ibang tao na papasok sa bahay namin. Maraming salamat, Kiko. Napakabait mo namang bata. Ang akala ko dito na ako sa labas aabutan ng dilim. Nagugutom pa naman ako. Doon ka na lang po sa bahay kumain. Sigurado po ako nagdala ng pagkain ng nanay ni Tonton.
Inalalaya ni Kiko si Aling Josie papunta sa kanilang tahanan. Sa likod na bahagi ng bahay sila dumaan kung saan binuksan ni Kiko ang bintana ng tinutukoy niyang kwarto na pamamalagian ni Aling Josie. Inayos rin niya ang magiging higaan niya. Hintayin niyo po ako rito. Kukuha lang po ako ng pagkain niyo. Sandali lang. Hinawakan ni Aling Josie ang kamay ni Kiko upang pigilan itong lumabas. Bumaba rin ang tingin niya sa bewang ni Kiko, kung saan tila ba may sinusuri siya na nakalagay roon. Sa pagtatangka ni Aling Josie na hawakan yun, ay halos mapalundag sila sa sigaw ni Lolo Ikong. Kiko! Nasa ka naman bata ka? Maghahapunan na! Hindi ka pa rin lumalabas! Kanina pa kita pinapatawag sa pinsan mo! Sandali lang po, lalabas na ako. Lumabas si Kiko mula sa kwarto, kung saan naabutan niya ang kanyang lolo na nakaabang nang buksan niya yon. Bakas ang pagtataka kay Lolo Ikong. Tumingin pa ito sa loob, ngunit madilim kaya wala siyang maaninag na kahit na ano. Agad na ring isinarado ni Kiko ang pintuan. Ano bang ginagawa mo sa loob? May hinahanap lang po ako. Tara na po, nagugutom na po ako. Kahit na may pag-aalangan ay umalis ang matanda kasama ni Kiko. Maraming pagkain ang sinandok ni Kiko sa kanyang plato. Ang ilan doon ay pasimple niyang isinisilad sa plastik na nasa ilalim niya. Mukhang pagod na pagod ka sa mga ginawa mo, Kiko Oh, ito. Kunin mo na tong pritong manok. Baka kulang pa yung kinakain mo. Salamat po, Lo. Oo nga po pala, ako na po ang maglilinis sa kusina. Mamaya po matulog at magpahinga na po kayo. Wow, ayos Sinisipag ka rin pala kapag meron kang mutya. Dapat noon mo pa nakita yan Para palagi kang naglilinis dito sa bahay. Nagtawanan sila nang sabihin nito ni Tonton. Nang matapos ang kanilang hapunan, pinigilan ni Kiko ang pinsan niya na umalis. Hinayaan niya ang lolo niya na maunang magtungo sa kwarto niya. Oh, bakit? Huwag mong sabihin na sa akin may palilinis yan lahat. Dali na, ngayon lang naman. Ako na maglilinis bukas. Kita mo na! Bakit kasi nagpresinta pa? Saka anong gagawin mo dyan sa bitbit mong mga pagkain? Huwag mong sabihin na dadalhin mo yan sa kwarto natin. Pwede ka namang lumabas mamaya kapag nagugutom ka na May sasabihin ako, pero secret lang natin Huwag mong sasabihin kay Lolo. Lumapit si Kiko sa pinsan niya para bulungan ito. Kanina kasi may matandang babae akong tinulungan. Nagugutom na siya. Andun siya sa loob ng bodega. Doon ko muna siya pinatuloy. Nakakaawa kasi wala siyang bahay. Tapos muntikan pa siyang makain ng bungis-ngis. Hala ka, Kiko! Alam mo naman na ayaw ni Lolo na nagpapapasok tayo ng ibang tao sa bahay. Tapos nagawa mo pang itago. Hindi napansin na magpinsan na parating pala sa kusina ang kanilang lolo. Hindi niya narinig ang bulungan ng dalawa. Ngunit pansin niya na may matinding sikreto ang mga apo niya. Ano ba yung pinagbubulungan yung dalawa? Saka ano yung dala mo, Kiko? Saan mo dadalhin yan? Ito po. Ilalagay ko po sa kwarto namin para kapag nagutom po si Tonton mamaya. Nakakatamad na po kasi lumabas. Ito, Tonton, dalhin mo na sa kwarto. Hintayin mo na ako ron at maglilinis pa ako ng kusina. Ano po palang ginagawa niyo rito, Lo? Akala ko po tulog na kayo. Sumenya si Kiko kay Tonton para siya na ang kumuha ng pagkain at dalhin kay Aling Josie. Napakamot na lamang ng ulo si Tonton at kahit nagalangan ay kinuha ito. Agad na rin siyang umalis. Ang lolo naman nila ay pumasok ng tuluyan sa kusina upang kumuha ng tubig. Si Kiko naman, nilikom na ang mga plato, sa kanya sinimulang hugasan. Naghihintay rin siya na umalis ang lolo niya, ngunit nakabantay ito sa kanya. Lo, hindi pa po ba kayo magpapahinga? Mukha kasing inaantok na po kayo. Hindi ako makatulog. May kakaiba akong nararamdaman Bakit po? Masakit po ba ang ulo ninyo? Hindi.
may hindi lang ako gustong pakiramdam. Para bang may nakamasid sa bahay ko o may kapahamakan na parating. Hindi kumibo si Kiko. Nagpatuloy siyang maghugas ng plato. Ngunit natigilan siya na makarinig siya ng mahihinang boses. Tila ba tumatawa ang mga ito? Parang bungisngis na mga taong nakapalibot sa bahay nila. Ito ang tinutukoy ko. Nasaan si Tonton? Anong nangyayari, Lo? Mas lalong dumarami ang ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Dahil dito'y hinawi ni Kiko ang kurtina. Nakita niya mga bungisngis na nakapalibot sa kanila. Napailing si Kiko at napatingin sa kanyang lolo. Katahimikan ang sumunod na eksena. At hindi nagtagal ay ang malakas na sigaw ng kilabot mula kay Tonton. Si Tonton, Lo! Agad na napatakbo si Kiko papunta sa pinsan niya. Sinira niya ang pinto ng kwarto at bumungad sa kanya si Aling Josie na nag-iiba ang anyo. May mga pangil ito katulad ng bungisgis at ang laway nito'y tumutulo sa sahig. Baka sa kanya nagngangalit na gutom habang nakatingin kay Tonton na nakasiksik sa gilid. Kiko, hindi ko alam ang nangyayari sa kanya. Basta na lang niya akong hinila eh. Mabuti nakatakas ako. Anong klaseng aswang tong pinatuloy mo sa bahay? Para siyang isang bungisnis eh. Pero siya ang naiiba dahil dalawang mata niya. Napatingin si Lolo Ikong sa loob ng kwarto. Nanlaki ang mga mata niya nang matagpuan niya ang isang pamilyar na mukha. Josie? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Paano siya nakapasok sa bahay ko? Ngayon na alam ko na kung saan matatagpuan ang mutya. Kailangan ko yang makuha. Kailangan ko maangkin ang kapangyarihan niyan. Umatake si Aling Josie, ngunit kasabay ang pagharang ni Kiko. Hinawakan niya sa leeg si Aling Josie bago niya ito inihagis. Tumagos ito sa pader kaya nabutas ito. Kasabay ng pagtayo ni Aling Josie ay ang pagpalibot sa kanya ng mga bungisgis. Handang umatake ang mga ito sa loob ng bahay. Lo, anong nangyayari? Sinong matandang babae na yun? Siya ang tinutukoy kong pinuno ng mga bungisngis. Magkakilala kayong dalawa? Hindi na yun mahalaga, Apo. Kailangan mo siyang patayin. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Sa kanya mo mauubos ang lupo ng mga bungisngis. Ikaw ang tumapos ng laban na hindi ko natapos noon. Kung ganun po, umalis na po kayo ni Tonton. Iligtas niyo na po ang sarili ninyo. Paano kami makakalabas? Ang dami mga bungisngis. Lahat sila nakapalibot sa bahay. Nilingon ni Kiko ang paligid. Napailing siya dahil alam niyang maaaring masaktan ang mga kasama niya kung makakapasok ng tuluyan ng mga bungisngis sa loob ng bahay. Ako ang lalabas para harapin sila. Dito lang muna kayo. Kapag nakalayo na kami, saka kayo lumabas at tumakbo palayo. Mag-iingat ka, Apo. Tumango lamang si Kiko bago siya tumakbo palabas, kung saan niya sinugod ang pinuno ng mga bungisngis. Ngunit hindi inaasahan ng batang lakas na taglay ni Aling Josie. Sumunod na rin na sumugod ng mga bungisngis patungo sa kanya. Ang iniisip sa ngayon ni Kiko ay ang makalayo sa bahay upang makatakbo papunta sa ligtas na lugar ang lolo niya at si Tonton. Nagpatuloy si Kiko sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang liblib na parte ng gubat. Wala ka nang pupuntahan pa, bata. Ibigay mo sa akin ang mutya at hahayaan kitang mabuhay. Akala mo ba paniniwalaan pa kita? Tinulungan kita at naawa ako sa'yo. Pero hindi ko alam na ikaw pa ang magiging dahilan para mapahamak ang mga mahal ko sa buhay. Katulad ng sinabi ni Lolo, kailangan kong tapusin ang kasamaan mo. Natawa si Aling Josie. Ang bungisngis ng tawa niya ay matining sa tenga. Ngayon,
ay sa isang bata ipapasa ng lolo mo ang mga obligasyon na binitiwan niya noon. Wala na kayong magagawa. Hindi mo na kayang isalba pa ang baryo na ito. Isa ka lang bata. Mali ka. Kaya kong akuin ang responsibilidad na ito. Hanggat hawak ko ang mutya, kaya ko kayong talunin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kiko. Sinugod niyang muli ang pinuno ng mga bungisngis. Ngunit humarang sa kanyang sandamakmak na mga alagad nitong mga aswanga. Kung saan-saan sila nagmula at sabay-sabay silang umaatake sa kanya. Ngunit nakikisabay si Kiko sa kapangyarihan niya. Ang liksi niya ay nakakatulong sa kanya para maunahan ang mga bungisngis. May mga napapatay siya sa pamamagitan ng pagdukot ng mga puso ng mga bungisngis. Ngunit mas lalo silang dumarami. Kaya ang kailangan ni Kiko ay ang mapuntirya ang pinuno nila. Palapit siya ng palapit kay Aling Josie habang parami ng parami ang mga bungisngis na umahadlang sa kanya. Sandaling natigilan si Kiko. Ano, bata? Hindi mo na ba kaya? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi mo ako kaya. Ngayon pa lang, ay sumuko ka na. Hindi nawawala ang paniniwala ni Kiko na matatalo niya ang pinuno ng mga bungisngis. Hinilot ni Kiko ang kanyang leeg bago siya pumulot ng mga bato. Inalala niya ang turo sa kanya ng pinsan niya na sa pag-atake niya dapat ay manipulahin ng kanyang mga mata ang target niya. Muling sumabak sa pakikipaglaban si Kiko. Lalo siyang naging maliksi at ang mga bato na hawak niya ay tila ba umaapoy sa tuwing ibinabato niya ang mga ito. Sa bawat asinta niya ay hindi siya pumapalya. Mukhang naging epektibo ang ginagawa niyang ito. Hanggang sa unti-unting nababawasan ng mga bungisngis na humaharang at mumoprotekta kay Aling Josie. Pinagpatuloy ito ni Kiko hanggang sa tuluyan siyang nakalapit sa pinuno ng mga bungisngis. Ngayon, ikaw naman ang tatapusin ko. Kailangan na matapos ang kasamaan na ginagawa nyo. Ginugulo nyo ang baryo at ang dami nyong naaagrabyadong tao. Yan ay kung magagawa mo nga akong patayin. Nagtangka si Kiko na umatake kay Aling Josie nang marinig niya ang sigaw ng kanyang pinsana. Tanghay ito ng isang bungisngis. Agad na nabaling ang tingin ni Kiko sa kinilalagyan ni Tonton at ng kanyang lolo. Hawak sila ng mga bungisngis ngayon at tila ba ito ang nais na gawing pamain sa kanya upang sumuko siya. Dahil nakuha kagad ang atensyon ni Kiko, ang pinuno ng mga bungisngis ang unang umatake sa kanya. Sa lakas ng pagkakahagi sa kanya ay tumilapon siya sa malaking puno. Tumama ang katawan niya at sumabit sa sanga bago siya bumagsak sa lupa. Pakawalan mo sila! Isuko mo sa akin ang mutya. Pakakawalan ko kayong lahat. Ibigay mo sa akin ang kailangan ko. Kundi, makikita mismo ng mga mata mo na ginagawa silang hapunan ng mga alagad ko. Nagtatalo sa kalooban ni Kiko ang desisyon na alam niyang mapapahamak si Tonton at ang lolo niya sa oras na ipagpatuloy niya ang paghawak sa mutya. Ngunit mas malaki ang magiging pinsala kung bibitiwan naman niya ang mutya. Makapangyarihan ng mutya. Maaaring magamit ito ni Aling Josie para mas mapalakas ang puwersa ng kasamaan. Magdesisyon ka na dahil kaunting oras lang ang ibinibigay ko sa'yo. Tumayo si Kiko at tumingin sa pinsan niya. Bakas ang takot kay Tontona, ngunit hindi nawawala ang pag-asa sa mga mata niya. Ang lolo niya ay may mga salitang ibinibilin sa kanya gamit ang mga mata niya. Huwag kang papayag, Kiko! Labanan mo siya! Alam mo na matatalo mo siya! Sandali lang! Huwag mo silang sasaktan! Natigilan ng bungisngis sa dapat na paglapan niya kay Tontona. Malawak naman ang ngiting sumilay sa labi ni Aling Josie.
habang naghahanda siyang tanggapin ang mutya na mukhang nais nang isuko ni Kiko. Handa ka na bang ibigay sa akin ang mutya? Tama yan, dahil matagal ko nang hinahangad na makuha yan. Hindi ko nakuha sa lolo mo ang mutya, kaya ngayon, alam ko mapapasa akin na rin yan. Muling tumawa si Aling Josie. Tila ba tagumpay na ito para sa kanya. Hinawakan ni Kiko ang mutya na nasa tagiliran niya. Habang tinatanggal niya ang tali, ay nakatingin siya sa kanyang lolo. Huwag mong isuko ang mutya, Apo. Alam kong kaya mo siyang magapi. Huwag mo kaming intindihin. Isipin mong maaaring malaking kapalit kapag lapas sa kamay ng masama ang mutya. Magiging mas madilim pa ang mundo. Huwag ka nang magsalita pa, Ikong! Matagal kong hinintay na makuha ang mutya, kaya hindi ako papayag na mawala itong muli. Alam kong magagawa ng apo ko ang hindi ko nagawa noon. Natalo mo ako dahil minahal kita. Pero ginamit mo lamang ako para sa kagustuhan mong makuha ang mutya. Pero ngayon, hindi mo pa rin ito makukuha. Wala kang karapatan sa kapangyarihan ng mutya. Sa galit ni Aling Josie, hinigit niya si Lolo Ikong at inihagis ito. Tumama sa malaking ugat si Lolo Ikong at agad na nawalan ng malay. Dahil sa nakita ni Kiko, mas nangibabaw ang apoy ng galit sa kanyang ulo. Sinaktan mo si Lolo! Ngayon, harapin mo na ang katapusan mo! Inilabas ni Kiko ang mutya ng garapata at itinaas ito. Sa pagtama ng liwanag ng buwan ay umilaw ito. Kasunod ay ang pagpuno ng puting habog na tila nakakabulag sa kanilang lahat. Maliban kay Kiko na tumatagos ang tingin sa paligid. Dahil iisa ang mata ng mga bungisngis, agad na natabunan ng paningin nila ng hamog. Dito sinamantala ni Kiko na lusubin sila. Kasing bilis ng kidlat at kasing liksi ng hangin ang naging kilos ni Kiko. Mas may laban siya sa mga ito dahil tila bulag ang mga kalaban niya. Hanggang sa uminto siya sa harapan ni Aling Josie. Unti-unting nawala ang hamog at sa pagkakataon na maaninag ni Aling Josie si Kiko, ito na ang pagkakataon na huling aatake ang bata. Tatapusin ko na ito ngayon pa lang! Ang lupo ng mga bungisngis ay magwawakas na! Sa pagtatangka ni Aling Josie na umilag, ay doon itinarak ni Kiko ang pilak na balisong sa pagitan ng mga mata ni Aling Josie. Ang pilak na balisong ang naging hulma ng mutya ng garapata. Ito ang nagbigay ng lakas kay Kiko at dagdag kapangyarihan upang magapi ang pinuno ng mga bungisngis. Naalala niya ang payo ng kanyang lolo na ang kahinaan ng pinuno ay sa pagitan ng mga mata niya. Nang gawin ito ni Kiko, napaluhod sa sakit si Aling Josie. Pinipilit niyang labanan pa si Kiko, ngunit hindi na niya magawa. Ang mga lupo ng bungisngis ay nagwawala sa paligid. Nakakaramdam silang lahat ng sakit at hindi alam kung anong gagawin. Nawawala na sila ng lakas. Hindi ito maaari! Hindi! Paiba-iba ang nagiging anyo ni Aling Josie. Ang sigaw niya ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Napatras si Kiko sa malakas na hangin na tumutulak sa kanya. Ilang sandali pa matapos ang mahabang pagsigaw ni Aling Josie ay ang pagbagsak niya sa lupa. Kasabay din ang pagbagsak ng mga bungisngis. Ang kapaligiran ay naging tahimik. Ang mga puno ay naging kalmado. Napatay mo ang pinuno ng mga bungisngis, Kiko! Natalo mo sila! Tuwa ang mababakas kay Tonton habang tumatakbo siya palapit sa kanyang pinsana. May mga gasgas si Kiko sa katawan niya. Nagmula ito sa matatalim na pangil ng mga bungisngis na nakainkwentro niya. Sandali! Si Lolo!
Dali-daling tumakbo ang dalawa papunta sa kanilang lolo. Nangihina ito dahil sa lakas ng pagkakahampas niya sa ugat. Tonton, bilisan mo! Tulungan mo akong buhatin si Lolo! Humingi tayo ng tulong! Nagmadali ang magpinsan na mabuhat ang kanilang lolo at humingi ng tulong sa mga kababaryo nila. Agad din naman silang tinulungan ng mga ito at doon nila napagtanto na ginapi ni Kiko ang mga bungisngis na matagal na nilang kinatatakutan sa kanilang baryo. May ilang mga tao ang sumunog sa mga bungisngis, kasama na ang bangkay ni Aling Josie. Ang ilan naman ay tulong-tulong na ginamot si Lolo Ikong. Ilang araw din ay naging maayos na ang matanda. Ang kanilang bahay ay kinumpuni ng ibang mga taga-baryo bilang pasasalamat nila sa pagbibigay ng katahimikan ni Kiko sa kanilang bayan na matagal nang nababalot ng madilim na kwento. Ang galing mo talaga, Kiko! Kaya idol kita eh! Akalain mo yun! Natalo mo ang mga bungisngis! Nakita ko kung gaano ka kagaling na kalabanin silang lahat! Ang tapang mo ah! Dahil ito sa tulong ng mutya ng garapata, hindi ko nga alam na magkakaroon ako ng kapangyarihan dahil dito. Ngayon, alam ko na magiging maayos na ang baryo natin bago ako bumalik ng Maynila. Hindi na ako mag-aalala pa. Paano po pala ito, Lo? Ano na ang gagawin ko sa mutya ng garapata? Ikaw na nagmamayari ng mutya. Simula noong napili kang lapitan yan, itago mo yan katulad ng sinabi ko sa iyo. Marami pang kapangyarihan at proteksyon ang kayang ibigay niyan sa iyo. Huwag mong hahayaan na mawala yan sa iyo, Apo. Oo nga po pala. Naalala ko ang sabi ng pinuno ng bungisngis na ikaw ang dating may-ari ng mutya. Totoo po ba yun? Ang ibig po bang sabihin, ang kwento niyo sa akin sa pagbitaw niyo rito na dahil sa babaeng minahal ninyo, si Aling Josie po ba yun? Oo, Apo. Nung nakilala ko siya, ay mas pinili ko siya. Kaya binitiwan ko ang mutya ng garapata. Ang tahanan na napuntahan niyo sa gitna ng gubat ay ang bahay na itinayo namin. Noong una akala ko'y magagawa ko siyang mapagbago. Pero nagkamali ako. Ang tunay na dahilan pala ay ginamit niya lang ang pagmamahal ko sa kanya para makuha ang mutya. Noong nalaman niya na wala na sa akin ang mutya, ay labis siyang nagalit. Simula noon ay umalis na ako rito. Doon ko nakilala sa Maynila ang lola niyo. Noong namatay ang aking asawa, saka ako bumalik dito. Hanggang sa dumating ka, Apo, ang bagong napiling tagapagmana ng mutya. At hindi nga nagkamali ang mutya sa pagpili sa iyo. Ikaw ang tumapos sa kasamaan ng lupon ng mga bungisngis. Ngayon mas labis na naunawaan ni Kiko ang mga nangyari. Ngayong siya na ang may hawak ng mutya, ipinangako niya sa kanyang lolo na hindi niya sasayangin ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng mutya. Nangako rin siya na gagamitin niya ito sa kabutihan. Nang sumapit ang takdang araw, kung kailan susundin na si Kiko ng kanyang mga magulang para bumalik sa Maynila. Nagtungo si Kiko at Tonton sa ilog at muling naglaro doon. O diba, sabi ko sa'yo ako pa rin ang panalo. 5 talbog, ang layo diba? Ipinagmalaki pa ni Kiko ang tagumpay na natamo niya. Ano ba naman yan? Pauwi ka na nga, natalo mo pa ako. Sige, kapag balik mo rito, tatalunin naman kita. Kailangan ko na magsanay. Huminto si Kiko at umupo sa malaking bato. Tinignan niya ang pinsan niya. Tara, sumama ka na lang kaya sa Maynila. Doon ka na rin mag-aral para may kasama ako. Ewan ko. Ipaalam mo ako sa mga magulang ko? Sige, tara, kausapin natin si Lolo para siya ang pumausap sa kanila. Walang pagsidla ng tuwa na magpinsana habang tumatakbo sila pabalik sa bahay. Ipinakiusap ni Kiko sa kanyang lolo na kausapin ang mga magulang nila para pumayag na sumama si Tonton paluwas ng Maynila. Nang makarating na ang mga magulang ni Kiko para sunduin siya, kinausap rin sila ni Lolo Ikong. Pumayag naman ang mga magulang nila. Maging si Lolo Ikong ay sumang-ayon na rin na bumalik sila sa Maynila. Doon ay napansin ng mga magulang ni Kiko
na malaki ang pinagbago niya. Laking tuwa nila sa tamang desisyon na ginawa nila para sa bata at maging si Kiko ay natuwa rin. Lalo pa't aalis sila ng baryo at iiwan ang katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Hindi na nila iisipin pa kahit na kailan ang tungkol sa mga bungisngis. Dahil ang lupon ng mga ito ay tuluyan ng winakasan ni Kiko sa tulong ng tangan niyang mutya ng garapata. Wakas.